I'm Edna Dizon, the OIC Regional Director of DTI Region 3 and the Regional Operations Group of DTI. We are now about to hold the opening of our DICAS ng Central Luzon 2024. Ang event na ito ay culminating activity ng Department of Trade and Industry Region 3 sa lahat po ng mga services, support interventions na binigay namin sa ating mga micro and small entrepreneurs. So ito pong event is a regular yearly event being held here in Manila at sa Mega Mall. This is a venue for us to showcase the outcomes of our assistances, wherein we will see the best of the best products ng ating mga SMEs. This year, we will be having around 150 plus SMEs joining this event. And we look forward to having more, meeting institutional buyers to help them achieve their goals of promoting their products at the same time generate the needed sales and employment for their operations. Ma'am, ito po bang nagaganap po na likha ng Central Luzon? And obviously, this trade fair ay mga produkto po na tanging sa Region 3 lang ba makikita? Itong mga produktong makikita po dito sa 2024 LCL, ito po ay sariling gawa likha ng ating mga SMEs na natagal sa Central Luzon. So ito po ay binigyang halaga ng DTI dahil yung malikhaing gawa, malikhaing isip. So, tina-transform natin itong mga ideas na to into a level of products na makaka-compete sa ibang bansa. Actually, ito no ang mga piling-pili na natin under the One Town, One Product program. And of course, we have also the shared service facilities na kung saan itong programa na to ay binibigyang oportunidad yung ating mga project co-operators na ipagamit yung mga equipment na kinakailangan sa produksyon ng produkto nila under use of RAC agreement. Meron po ba kayong ahensya rin ng gobyerno, ibang ahensya ng gobyerno na katuwang ninyo o tumutulong po sa inyo para matulungan yung mga small, medium enterprises po natin? Yes. Ang DTI po kasi is in convergence with other relevant agencies involved in SME development. Like for technology development, we partner with the Department of Science and Technology. For cooperative management organization, we have the Cooperative Development Authority, the DILG, and so far support ng local government sa ating mga SMEs and the promotion of the products at the local level. So, and other academic institutions, mga SUCs, na for research and development, lalo na ngayon ang focus ng DTI is more on sustainable and innovation move agenda for SMEs to grow and level up. So kabilang nyo rin po ba ang Department of Science and Technology sa pagtulong din sa ating mga negosyanteng maliliit? Yes. In terms of technology, product development, we are in convergence collab with the DOST. Kumbaga, ito yung sister namin in terms of line agencies, ang DTI and DOST. Kasi sila yung nag-iisip ng mga technology advancement, yung innovation sa research and development. So sa kanilang mandato yon. Sa amin kasi is more on SME but more on marketing, promotion, and product development. Sa pagpapakita nyo po ng mga natatanging produkto ng Region 3 dito sa likha ng Central Luzon, paano po masasabi nating matagumpay ito sa ating mga SMEs, yung mga tulong po ng pamahalaan, particularly ng DTI? Of course, makikita natin yung success ng ating LCL in terms of the sales that would be generated by the trade event and the number of employment being hired by our SMEs. Kung nag-expand ang sales, nag-expand din yung employment nila sa size. Kasi nag-expand yung operation, the more employment they have to generate. So income generation. Income generation. Job generation. Job generation. Of course, in entirety, the economic activities in the areas improve. Bali,
pagkatapos po na ma-showcase dito sa likha ng Central Luzon Trade Fair ang mga produkto nila, ano po yung susunod na step po ng DTI? Of course, we do the monitoring of kasi yung sales natin, we have the cash, we have the negotiated, and we have the book. So the provinces will need to monitor all this transactions. Of course, yung cash makikinag natin agad, but the book and the negotiation we still have to monitor strictly from the buyers na nagpunta dito sa event. Para naman po sa ating mga tagapanood na nakikita po kayo ngayon, paano naman o ano naman ang pakinabang ng mga mamamayan natin dito sa ginawa po ng DTI nito? Sa ating pong mamamayan, Filipinos, of course, we need your support na tangkilikin ang sariling ating buy local, go local. Ito lang po ang paraan natin para ma-move natin yung ating mga SMEs. Alam natin na 99.9 o 99.6% of the business sector is coming from the SMEs. So kung bibilhan natin itong mga SMEs ito ng mga produkto, the more na tinutulungan natin yung gobyerno para mapaangat natin ang ekonomiya ng ating bansa. Ang ating mga SME ang heroes natin to generate the needed economic activities, employment, para matulungan iangat ang ating bansa. Matulungan ng gobyerno, kasi hindi lang ang gobyerno ang tutulungan natin yung mga SMEs, at the same time, tutulungan nila yung sarili nila para mapaangat yung kanilang operations. Ito po ba ay magiging affordable sa ating mga kababayan, because we know for a fact na patuloy po na tumataas po ang presyo ng bilihin natin, na nagiging apekto po nung tinatawag nating purchase power ng ating mga kababayan. Okay. Ngayon, ito po bang mga produkto na makikita nila? Syempre, pag may nagustuhan sila, definitely, it's either papakyawin nila o magiging regular silang consumers ng mga produktong ito. Is it affordable? Actually, yun ang ina-assign namin sa DTI. We make it a point before they go to trade fair. Kami po nagko-conduct ng pricing and costing sa kanila. So, tinuturuan na natin sila na paano magpresyo. So, of course, hindi natin ina-expect na mataas ang presyo nila. But given the fact, matutulungan natin yung ating mamimiling Pinoy because alam natin na galing sa kanila yung produksyon. At yung raw materials, in fact, even sustain nila sarili na nilang gawa. So basically, through pricing and costing, nag-guide natin sila paano mag-presyo ng kanilang mga produkto. We know naman na yung mga presyo ng pangunahing bilihin naman ang namomonitor. But then there are things na kailangan din mag-guide din natin yung SME na hindi naman excessive yung pricing kanilang produkto. Kasi sila rin mag-benefit, no? The more reasonable yung price nila, the more na maraming bibili sa kanila. Correct po. Mensahe po ninyo sa mga maliliit na negosyante na hindi pa po masyadong alam yung mga serbisyong binibigay po ng DTI. Ano pong may papayo nyo sa kanila? Sa ating pong mga mamamayan na gustong magnegosyo o meron na nagnegosyo at hindi pa ho na-assist ng Department of Trade, kami po ay maraming negosyo centers sa buong Pilipinas. Sana po bisitahin nyo yung ating negosyo centers. We have the business counselors. Ito po ang mini DTI office na kung saan yung mga business counselors namin ang tutulong sa inyo para mag-start ng business. How do we make your business legit? And lahat po na larangan o aspeto ng business operations pwede po ninyo makuha sa kanila. Ang NCS po ay nagpro-provide ng business support interventions and mentoring and coaching sa ating mga SMEs, would-be or existing man. Anyayahan niyo po ang ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, punta po kayo dito sa SM Mega Mall, Trade Hall 2, Trade Hall B, na about to open na po yung aming Likha Central Luzon this 2024. So marami po kayong mabibili dito from Aurora to Zambales at i-feature po nila yung kanilang provincial branding. Ang Aurora is of course having the coconut as a specialty cluster po natin for the CFIDP. Siyempre, Aurora ang brand niya. Ang Bataan is galing Bataan. Of course, they have the marine. They have a lot of sectors, non-food and food. Of course, Pampanga, love Pampanga. Bulacan is
Tatak Bulaqueño, Andrea Wesia is proud Novo Sejano, Zambales is Zambales Finest, I think, and Tarlac is Natural Tarlac. So they have their own distinct provincial brand na pwedeng i-promote yung kanilang mga SMEs and their own outstanding products, which are a product of assistance from the One Town, One Product, the Kapatid Mentor Me, and the Shared Service Facility Program, and other product development and marketing promotion activities that we have provided. So, ano pa kung inihintay natin? Punta na po kayo. The fair will run from October 16 to 20 po. Mamili na kayo for your Christmas gifts. Thank you!